Senator Amy Marcos, wala kang ibang dapat gawin. Pauwiin mo si Pangulong Duterte. May kakayahan ka eh. Dahil kapatid ka ng presidente ng Pilipinas. Alam mo naman yan eh. At alam niya ng taong bayan na ikaw ay may kakayahan na kausapin ng iyong kapatid para pauwiin si Pangulong Duterte. But until na hindi mo nagagawa yan, hindi magbabago ang pagtingin namin sa inyo kundi manggagamit ka lang. No? Parang RJ. Sumasakay lang yan siya. Sumasakay lang yan para siyempre hinahanap siya ng taong bayan eh. Para isasakyan niya yung mga issue ngayon. Ang tanong ko dyan, ba't ka naka-green? Wala. At may sote ba? Green. Wala naman. Ano yung halata eh. Tapos nagre-request pa siya doon sa ICC na makita si Pangulong Duterte. Bakit? Hindi ka naman immediate family. Hindi ka pwedeng basta-basta porket nandiyan ka, gusto mo na makita si Pangulong Duterte. Hindi. Ang gawin mo ganito, Senator Amy, para magka-anahan tayo, maging maayos tayong lahat. Total, nasa US naman yung kapatid mo, papuntang US, tama ba na? Papunta pa lang, di ba? Papuntang US, tapos yung First Lady nasa Saudi. Baka pwede mong gawin, bago umalis yung kapatid mo, kausapin mo na lang. Ayun lang ang mahalaga. Ayun lang eh. Simpleng bagay eh. Kakausapin mo lang siya patungkol dyan na ewan ko kung paano niya gagawin na pauwiin si Pangulong Duterte kasi siya naman talagang nagpadala dyan eh. Wala namang iba eh. Di ba? Gano'n na lang. Kakausapin mo lang, ano ba tawag niya nun? Bonget. Pauwiin mo na si PRRD para maging maayos ng Pilipinas at maging maayos ng ang kalagayan ng Pilipinas ngayon. Kasi dahil nga dyan sa ginagawa nyo o ginawa nyo kay Pangulong Duterte, lalo nagiging magulo. Kita mo, nagkakaroon kayo ng ewan ko kung karma bang matatawag yan. Parang nagkakaroon sila ng sarili nilang issue na sila rin yung gumagawa. Oo nga eh. Diba? Wala namang ginagawa yung mga Duterte dyan eh. Ang malupit dyan, baka mamaya, idikit nyo pa sa mga Duterte ang issue na yan. Huwag naman sana. Pero hindi ko alam kung paano nila ididikit. Pero ito nga sa Bungero na idikit. Yes. Ito, yung patungkol dyan sa mga issue nyo, alam mo yun, parang kayo-kayo na lang din gumagawa ng mga ikasisira nyo. Kayo-kayo lang din sa pamilya nyo o sa sarili nyo. Ngayon, wag nyo namang idama yung mga taong nagbigay ng magandang buhay sa mga Pilipino o yung mga taong nagmalasakit sa Pilipino at sa Pilipinas. Diba? Hindi naman natin kailangan ng hindi namin kailangan na bumawi pa si Marcos kasi wala na, laglag na talaga yan eh, si BBM. Wala nang bawing mangyayari diyan. Ngayon, ang pinakabawi mo na lang na para sa amin at para sa mga Pilipinong naniniwala kay Pangulong Duterte, ipabalikin mo dito. Yan na lang ang pinaka parang bawi mo sa lahat ng mga sablay na ginawa mo sa Pilipinas. At sana mas mabilis pa kasi mga partner, pag si Pangulong Duterte, wag naman sana abutan dyan sa dahig. Hindi ko na alam. Gulo talaga ang mangyayari nito at ang punot dulo niyan at ang pupuntiryahin ng mga Pilipino, ikaw talaga sa BBM. Marcos talaga ang mangyayari niyan. At hindi lang yan, pati ikaw, Senator Amy, madadamay kasi sinasabi mo na gagawa ka ng paraan para mapauwi si Pangulong Duterte. Anong petsa na? Puro ka lang salita. Partners. Kaya gustong-gusto makapasok ni Amy para makapag-report na naman yan eh. Pero yun nga, buti nga sa'yo, hindi ka nakakapasok. Hindi naman makakapasok. Yun nga, yung speaking of karma, alam nyo, pag iniisip ko ngayon, pag pinagdugtong-dugtong ko lahat, lalo na yung mga nangyayari ngayon, talagang lintik yung nagiging karma sa mga Marcos. Kahit anong tabon nila ng kanilang issue, lumalabas at lumalabas pa rin. Grabe, no? Nagsimula talaga yan nung panahon na medyo tinutuklaw-tuklaw na nila si Vice President Sara Duterte, medyo okay pa eh. Pero nung panahon na pinuntirya na nila yung simbahan, yung relihiyon na nananahimik, yan yung KOJC at si Pastor, doon na lumala eh. Doon na talagang naungkat, talagang labo-labo na hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Sasabihin ng isa, ganito.
Tapos yung isa sasabihin, mali na naman. So nagkakalabo-labo at doon na talaga napatunayan ng mga Pilipino yung kademonyuhan na ugali ng administrasyon. At ito na nga isa pang karma. Yung yan nangyari kay Tantuco na yan. So hindi ko lang alam, kagaya na sinabi ni pareng RJ, baka idamay nyo na naman, baka idikit nyo na naman sa mga Duterte yan. Baka magulat tayo sa bukas sa Makalawa, may isang pamilya na bit yung picture ni Tantuco, Kasi kabilang na sa war on drug, mahirap yan. Asahan na ho natin yan. Alam nyo naman ng utak ng mga anti-Duterte, kakaiba. May halong minions. Sa'yo, Master. Tama, no? Pero sa atin na lang, no? Senator Amy Marcos, wala kang ibang dapat gawin. Pauwiin mo si Pangulong Duterte. May kakayahan ka eh. Dahil kapatid ka ng presidente ng Pilipinas. Alam mo naman yan eh. At alam yan ng taong bayan na ikaw ay may kakayahan na kausapin ng iyong kapatid para pauwiin si Pangulong Duterte. But until na hindi mo nagagawa yan, hindi magbabago ang pagtingin namin sa inyo kundi manggagamit ka lang. No? Unless ikaw ang maging dahilan ng pagpapauwi kay Pangulong Duterte, baka magbago ang pagtingin ng mga Duterte supporters na tunay sa iyo. Kasi ngayon pinagdududahan. Kasi nga, bigla-bigla kang nalalahimik, lulubog lilitaw. Pero until na mapatunayan mo yan, garbage ang tingin sa iyo ng taong bayan, lalo-lalo na ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Garbage, like itong mga basura na nakatambak na naman dyan sa Dolomite Beach. No? Etong administrasyon ni Marcos punong-puno ng basura. Punong-puno ng basura. Basurang pag-iisip, basurang desisyon, basurang pamamalakad. Yun ang kaya nga yung Dolomite ngayon, napakadumi na naman at ginagawa na namang issue ang Dolomite na yan at ikakabit na naman one more kay Pangulong Duterte. Yung baha. Sinisisi na naman kay Duterte ngayon yung baha sa Pilipinas, mga kababayan